Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video po, andito po tayo sa property po ng ating subscribers from Pampanga. So ito po i-share ko, ito po ay talagang dream farm po niya na nag-turn into business establishment kung saan po buong area po ng property, dito niyo po makikita ang kanyang pinagawang resort and ang kanyang lettuce farm, ang kanyang Izumi Koi Pond, and aside po doon, meron din po ditong restaurant, si Waffle House. Ngayon, ipapakita ko po lahat yan sa vlog po na ito para po kung magawi po kayo ng Pampanga or taga Pampanga po kayo, baka makonsider nyo po itong resort and yung restaurant po nila. So mga ka-viewers, ito pong Villa Bettina ay kaka-open lang po neto ng March, and syempre po sa mga plano po mag-staycation this summer, ito po ay open na for public. We have like a starting promo rates right now. Yung isang villa, it costs like 7,000 net overnight for a weekday. So that's the stay from Monday to Thursday. Then comes weekends, Fridays to Sunday, including holidays, 9,000 net yung overnight niya. That is good for 6 to 8 persons. Napapansin ko napaka-peaceful ng place, tahimik at nakaka-relax. Yun yung number one na kino-consider pag mag-staycation. But yes, anyway, ngayon po papakita namin yung loob po ng villa para po, ayun, may idea po kayo. Okay, Billy, this is our villa number 1. It has a living room, yan, fully air-conditioned. Including dito yung smart TV, connected na sa Wi-Fi namin. It has a fridge, okay, for cooling purposes ng mga food nyo, storage. Mayroon tayong dining set. Then, over here, yung mini kitchen natin, which includes yung microwave oven, yung percolator. Then, a setup like a good for 10 persons na mga cups, plates, cutleries namin that you can use free sa mga guests. Ang galing na, hindi na nila kailangan magdala pa. Yes sir, definitely. Because we want them to feel like they're home. Yun yung concept ni Villa Bettina. It's a home away from home. Okay. Then dito po, ano dito po? mayroon siyang common CR or restroom na may bath. Bedroom consists of 2 queen-size bed. Nakakasya yung 4 persons na sinasabi ko. Pero yung pang 5th and 6th person, merong pull-out bed dito sa isa that we can set it up. Wow. Yan. Same size, yeah. Queen-size bed din yung pull-out bed niya. Okay, puro queen size po lahat. Puro queen-size yan. And in fairness, spacious sa loob. Yes, sir. Then mga ka-viewers, syempre air condition po yan. Pinoprovide namin yung mga pillows and blankets. It's just that yung bathroom towels ang kailangan nilang dalhin. But if they really forget it, meron kami for rent just for 100 pesos each towel. Okay. Overnight use na yun. Yeah. And sir, upon checking po dito sa loob po ng bedroom is may another door. Yes, meron another door. This is for the bathroom din. Yung master parang yan, may bathroom na may shower din. So okay na okay talaga, hindi kailangan mag-agawan sa loob ng bathroom. Yes, may dalawang bathroom provided. Saan po ba sila pwedeng mag-book or mag-inquire pag po gusto nilang mag-rent dito po sa Villa Bettinas? Yeah, they can visit our online website, yung Villa Bettina, spell as V-I-L-A, then Bettina spell as B as in boy, letter E-T-T-I-N-A. Tapos, dun meron kaming yung online chat. Also, they can make use of our company mobile number na nandun din. Yung kanila pong link ng Facebook, social media, ilalagay ko rin po sa description box. Sir Louie, para po sa mga viewers natin na nanonood at talagang gusto na mag-book kay Villa Bettina, meron po kayong dalawang pool. Although, kung titingnan natin siya as one. As one, yes. So, gaano po ba ito kalalim? Yeah, you have this half part of this one. Yung kiddie pool, which is about 2 feet lang naman siya. So, very safe. Then comes yung parang
3/4 na part niya, the adult pool, which is about 4 to 5 feet lang. Okay, so hindi naman pala ganun kalaliman, talagang Yes. child-friendly. And while nagsiswimming po ang yung mga chikiting mga ka-viewers, meron po sila dito mga umbrella, kung saan kayo pwede magstay, ganyan. Tapos po mga ka-viewers, share ko na lang din po sa mga plano mag-check-in. 2 p.m. po ang check-in time at 11 a.m. naman po ang check-out. And kung magbabaon naman po kayo ng mga pagkain mga ka-viewers, pwede naman po basta cook food, no? Kasi nga po, gaya ng pagpasok natin kanina, meron silang microwave doon, pwede natin iinit doon yung dadalhin nating pagkain. And aside po doon, ang pwede lang po natin lutuin sa area is mga barbecue, ganyan. Kung plano nyo naman po magdala ng liquor, may nakaakibat po na corkage fee. Or kung nakalimutan nyo naman pong magdala, pwede rin po kayo makabili dito sa Waffle House. And now mga ka-viewers, dito naman po tayo next sa kanilang lettuce farm. So ito po ay hydroponics, no? Talaga po si Better Than Organics, bago po siya nagtayo ng resort, dito muna po siya nag-start sa pagpa-farming po ng lettuce. So sabi po ni Sir Louie mga ka-viewers, ang lettuce daw po nila dito is talagang 100% organic at lasang makopa. Ngayon, try natin, no? Sir, okay lang ba po muna? Yes. Okay lang ba kahit di ko nahugasan? Sige. Pwedeng ready yan, sir. Malinis Pwedeng ready yan. Okay. Okay, ito na. Crunchy, less ang pait. Mga ka-viewers, crunchy, talagang malinis po yung lettuce and masarap po siya. May parang nalalasa akong onting sweet. Parang ganun sa lettuce po nila. So sir, ito po usually, ilang days po bago ninyo hina-harvest? Usually, ano lang yan, sir. Up to 28 days, at most 30 lang. Para yung freshness niya is ma-seal. Sir, nabalitaan ko, ang good news pala dito, you're looking po sa mga plano magtayo ng Yes. restaurant na supplyan ninyo ng lettuce. Yes. Actually, we are supplier of a well-known Sanggupsal restaurant dyan sa may Clark and Angeles, yung mga franchise na, I won't say the name, the company. So ito po mga ka-viewers, hindi lang po ito perfect sa mga Samgyeopsal restaurant, perfect din po ito sa mga may Korean market, ganyan. And syempre mga ka-viewers, kung may ino-offer po kayo sa restaurant niyo ng mga salad na may lettuce, pwede niyo po silang kunin na supplier. Yes. After po natin sa lettuce farm, dito naman po tayo next sa kanilang koi farm or kung saan po binibreed ang mga koi po nila na for sale. So tara sir, ang sarap mag-tour dito sir, ang saya. And presko, mahangin. Mahangin, sir. Nung last February, ay grabe, lamig dito. Parang nasa Tagaytay ka, Baguio. Ngayon medyo mainit na. Alam niyo po kasi mga ka-viewers, kung mag-visit kayo dito, halos nasa paanan na tayo ng Mount Arayat na, sir. Yes. Makikita mo yung highest peak ng Mount Arayat dito from in this point. So sa ngayon talaga, in po talaga ang koi farming kasi sa mga bahay po ngayon, sa mga nagpapagawa ng bahay, automatic po meron talaga pinapagawang mga pond ang mga subscribers po natin. So kung naghahanap po kayo ng supplier at kung saan po kayo makakabili ng koi, baka ito po makonsider nyo po. Ito kasi, yung concept nito, sir, itong mga to, patented yung design nito sa US, tapos pinapabricate sa Philippines na. This design para maano yung infinity ng para maano ng koi na parang lumalang sila endlessly. Parang nasa ocean sila. Ganun yung daw nito eh. Tapos ito, makikita mo, dito na-filter yung nasasala yung nila, poops nila from there. Papasok dito. Ayan mayroong connection. Tapos dito na-filter, nasasala, nagiging fertilizer. Yan. Na which is ginagamit ng mga ginagamit, lettuce? recyclable dun sa lettuce. At saka yan, kahit sa tubig yan, ayun yung filter niya. Okay. So, walang patapon, walang tapon. Parang sustainable, tapos recyclable ang dito. Yun yung ng aquaponics na farm ng koi. Kaya pala nung tinikman ko yung lettuce kanina, medyo pagka-bitter. Hindi, joke lang. Ayan, pwede mo silang laruin, sir, o ganyan naman. Parang yung kamay mo, parang makikilaro sila sa'yo. Hindi kakagat. Ganyan mo, sir. Ay! Hindi naman, walang ngipin yung mga yan. Ay, walang ngipin. Ay, dami. Tinatanggal yata nila yung kalyo ko. Oo. Therapy din yan, sir. Therapy maganda din. sa yan, yung mga fish therapy. Ay, babait nila Walang ngipin yan. Okay. Hindi ka masusugat. And balita ka sir, aside sa koi, meron din daw kayo mga crayfish dito. Yes, nandun sila sa mga 3 tubs doon na ipapakita natin later. Pero dito sir, before we go there, merong mga mamahaling koi na nandito. Yung nakikita natin kanina, mga
common koi lang mga yun. But this one, priceless. Medyo mahal. Lalo na tong yan parang Japanese flag na yan, sir. Yan. Binibili na sa may-ari na name your price, but hindi niya binigay kasi nalaman niya na mahal pala yung mga ganong type. Klase ng koi. Even yung tricolor na ganyan, mahal po. Kunwari, nag-check-in sila kay Villa Bettina, pwede sila mag-tour dito? Pwede, sir. Tapos mayroon kami feeding bibili ka lang ng worth 20 pesos na koi feeds dun sa may Waffle House. They can feed them na. So mga ka-viewers, ulitin ko lang, ito po, aside po sa common po na koi, meron po silang ino-offer po ng mga rare type. And talagang magagandang klase po ng breed ng koi. Ito actually, sir, para sila mga bangus, ang lalaki nila. Yes, they can grow up to 20 to 40 pounds. Kasi lang ng baby, sir, na kasisilang. And alam ko, nagbe-base sila sa presyuhan, sir, sa mark ng koi Kasi gaya actually, nito, ito for sure mahal. Meron siyang parang bilog sa Yung sa niya, sir, sa body niya sa taas, from top view, yun yung tinitingnan na. Actually, mga ka-viewers, lahat po na makikita nyo dito ay punong-puno po ng koi. Ayan po, bawat area po talagang di nasasayang, kumbaga. Yes. Then, punta tayo dito sa sinasabi natin kanina, sir. We're trying to breed some crayfish. Tulog yata sila. Yeah. Tama, sir. Kasi sila nocturnal sila. Minsan nandyan sila sa mga slot na yan, sa mga tube. They either sleep or hibernate. So guys, ang lalaki na po mga ka-viewers. Full grown na yan. So pag full grown, mas mahal at mas masarap. Yes. Kumain po kayo ng tiger prawns. Ganyan yung lasa daw nila Ano to, lumaki na lang to dito, sir? O... Yes, lumaki na itong mga to dito. Sila yung nauna. Dami. Tapos madami pa maliliit na nakikita mo na, sir. Sila yung mga bago. Aside po dun sa mga nakita natin hydroponics po na lettuce, meron din po sila dito mga seedlings na soon ay itatransfer po sa lettuce farm. Ito naman po tayo sa Waffle House, kung saan po sila ay nag-offer po ng masasarap po na waffle sandwich at kung ano-ano pa. So meron din sila mga rice meals dito. Ngayon, pakita ko lang po sa inyo yung itsura, no? Bali nandiyan po yung Mount Arayat, tingnan nyo po. Ayan si Mount Arayat. And dito po sa gilid po ng Waffle House, still meron pa po mga koi dyan. Ngayon po, tara, pasok na po tayo sa loob at try po natin ang kanilang mga ina-offer po na pagkain. And para po dito sa Waffle House, kasama po natin si Chef Bong ng Waffle House. Saan po ba mga ina-offer po ni Waffle House? Good morning ho sa lahat. Actually, plan namin yung waffle. Yung kami nag-start sa waffles. And aside po doon, Chef Bong, even mga rice meals nag-offer kayo dito? Meron din actually, sir. Meron din siya. Kasi po mga ka-viewers, no, kaya sila nag-offer ng rice meal. Ang dami po kasi talagang pumapasyal dito dahil nga po napakagandang tanawin. And from waffle sandwich po, naghahanap po yung mga customer po nila ng rice meal. Kaya ayun po, meron na pong ina-offer ngayon si Waffle House. And upon checking po, very affordable po ang mga pricing. Yung famous sisig namin, crispy kare-kare, at saka yung waffle na sal po namin. And to add din yung chop suey. And syempre po, from waffle sandwiches po, nag-offer na rin po sila ng mga drinks gaya po ng iced coffee, hot coffee, at kung ano-ano pa. Kaya po, kung plano niyo po mag-visit at magawi po kayo dito sa Magalang area at naghahanap po kayo ng restaurant, pwede niyo pong i-consider si Waffle House. So ngayon, next natin, tikman naman po natin ang kanilang mga food na ina-offer dito. And now ay kain na tayo! So ngayon, tara po, enjoy natin yung food ni Waffle House. Cheers! Wow! Siyempre, pagka food vlogging, dapat laging sasabihin masarap. Hindi, ang totoo po talaga, ni-request namin is hindi masyadong matamis at ayun naman po, nakuha naman po nila. Actually po mga ka-viewers, itong lettuce nila ay fresh po siyempre dito sa farm. And ito daw po ay perfect daw pong i-match din sa kanilang sisig na ina-offer. Lagyan natin ng kalamansi. Gusto ko medyo maasim-asim ang sisig. And try ko muna po mga ka-viewers sa lettuce nila ha. Sisig na may lettuce rin. Hindi weird yung lettuce, bagay na bagay po. Kaya no, umisa pa po ako. Bagay siya ha. Try nyo din po sa bahay ninyo mga ka-viewers kung hindi po kayo magawi ng Waffle House. Bagay po.
Fairness ha, sarap ng lettuce nila. Crunchy, saka fresh. Iba talaga pag po-fresh from the farm. Actually po mga ka-beers, kung magawi kayo dito, pwede rin kayo makabili ng sarili yung lettuce. Request lang po kayo kay Waffle House. Walang pait yung lettuce nila. Crunchy. Yung sinasabi ni Sir na lasang makopa. Lasang makopa nga. Guys, so ubos namin sisig. Sarap kasi. Tingnan niyo po, oh, wala na talagang laman. Sa totoo lang, ilang days na tayo. 1 month na po kami di nag-rice. Pero this is the cheat day. Our cheat day. So next natin ay kare-kare. Perfect combo talaga sa kare-kare ay yung alamang. Tingnan niyo po. Next natin guys, itong best seller nila na waffle sandwich. Actually, sabi po nila, ito daw po talaga yung binabalik-balikan dito sa Waffle House. Alam niyo po ba guys, ang gamit nilang potato is real potato talaga. Guys, yung chicken na nasa loob ng waffle is hindi basta-bastang chicken lang to. Naka-marinate daw to sa secret recipe nila, ganon. Guys, busog na kami. Kaya pa? Hindi na. Meron pang natitira. Because sa tiyan. Ang tagal ko na kasi guys, hindi nakakain ng marami. Pero siguro baka isang ano ka na to. Hanggang dinner ka na to. Ito guys, perfect pang dessert. Guys, sa mga magbibisit po sa Waffle House, open po sila ng 10 a.m. to 10 p.m. po ha. And Monday to Sunday po yan. And dito po sa kay Waffle House, meron din silang live band paggabi. Kaya ayun, kung gusto niyo pong mag-chill at night, perfect na perfect po si Waffle House. And mga ka-viewers ha, gusto ko na po magpasalamat sa owner sa pag-invite po sa atin. Thank you ma'am and sir, sobrang nasarapan po kami sa pagkain. And kung gusto niyo po mapanood ang mga iba pa pong kwento ni Better Than Organic or gusto niyo po pang makita yung mga ina-offer po nila, meron pong YouTube channel po ang owner na ito. Pa-flash ko na lang po sa screen. Ayan po, mag-subscribe na po kayo sa kanila para more update po kung ano pa po mga ide-develop dito sa Better Than Organic. So again mga ka-viewers ha, maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin. Ngayon po, hanggang dito na ng vlog. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye! And guys, ito kumuha tayo ng lettuce. Thank you po. At matitikman pa natin lalo kung gaano kasarap ang kanilang mga fresh lettuce.